natin. Okay, good afternoon and welcome sa ating klase. Ito yung ating week 5 ng ating worship and programming. Again, i-remind ko lang kayo sa inyong first performance task na should be submitted last Thursday or last night. Naghintay ako at meron naman nakapag-submit. So ngayon, meron tayong panibagong performance task na kailangan natin gawin. So if you are ready, I want you to prepare your stuff at dito tayo ngayon sa ating pag-aaralan. So as you can see sa inyong computer, ito yung ating topic ngayon. Okay, nasa week 5 na tayo at pag-uusapan natin about water baptism. Okay, ano yung mga importanteng bagay na dapat nating malaman about water baptism? Again, I have to remind you, meron tayong 2 ordinances na binigay ang Panginoon. What are those 2 ordinances? Lord's Supper. At water baptism. So binigyan ko kayo ng konting hint. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng Lord's Supper hanggat hindi pa na-organize ang church ninyo. Tama? Sa pangalawa naman, sa water baptism, hindi kayo pwedeng magbaptize. Always remember this. Hindi kayo pwedeng magbaptize unless you are commissioned by the local church. Nakuha ninyo? Hindi porke graduate kayo ng Bible school, hindi porke deacon kayo ng church, hindi porke men kayo ng church, magbabaptize kayo. So, meron ding requirements bago ka magbaptize. Kailangan ka munang na-commission ng local church. Ngayon, ito pa yung dapat natin tandaan. Hindi lang pastor ang required o dapat magbaptize. Pwede rin magbaptize ang mga elder ng church. Pwede rin magbaptize ang mga deacon ng church o sino mang maaatasan ng local church. Pero kailangan commission siya ng local church. Nakuha ninyo yung mga great, yung mga thought na yan. Hindi porke nagba-Bible study kayo, magbabaptize na kayo. Hindi pwedeng, yes. Pastor, ano po yung commission po? Paano po yung parang inordain po? Ang commissioning, ito yung, sa mga pastors, ito yung tinatawag na sending out and commissioning. Sending out and commissioning. Isa-send out ka ng local church, at the same time, iko-commission ka niya. Binibigyan kang authority ng local church. Kaya nga kadalasan yung mga sinesend out ng mga local church, kung ano yung pangalan ng church na nag-send out sa kanila, yun din ang dinadala nila. Kadalasan. Pero may mga iba naman na yung policy, depende kasi sa policy ng church yan. So yun yung commissioning. Ngayon sa mga deacon, ay kino-commission din yung mga deacon, binibigyan sila ng authority ng local church para makapag-perform sila ng ilang mga bagay tulad ng water baptism, tulad ng child dedication, tulad ng yun yung kinakailangan meron kang authority from the church. Tama? Tama. So nakuha ninyo? So tatandaan ninyo yan. Hindi basta-basta kagaya sa ating baptism ay sa Lord's Supper. Hindi basta-basta naglo-Lord's Supper, hindi porke may tao ka na maglo-Lord's Supper ka na. Hanggat hindi ka nakukomisyon, hanggat hindi ka tawag doon sa Lord's Supper, hanggat hindi ka na-organize, hindi ka pwede mag-perform ng Lord's Supper. Sa water baptism naman, hanggat hindi ka nakukomisyon ng church, hindi ka pwedeng mag-baptize. Okay, so ngayon meron akong ipapakita sa inyo since water baptism. Ipakita ko lang sa inyo yung isa sa itong ating, nakikita na ninyo? Apa po sir? Ano nakikita nyo? Water baptism po. Ay hindi, iba yan. Meron ako ipapakita sa inyo na hirap naman itong ating, naku, asan na? Ay, ako. Hintayin nyo Hintayin nyo lang. Ano na nangyari? Bakit nawala? Papakita ko sana sa inyo yung video
kung lalabas. Natakot ako magpindot dito. Baka ako, wala yung mga taga-turo ko. Wala. Papakita ko sa nawala yung aking dito tayo sa new share. Asa na? Ayan, ano nakikita nyo? Edmodo po. Edmodo. Edmodo. Itong video nakikita ninyo? Apo. Yan. Panoorin natin ito. At sasabihin ko mamaya kung ano yung mga comment ko. Princess, pengin ballpen. Saka papel. Papel. Panoorin nyo mabuti meron tayong mga comment na gagawin. Dapat gano'n lang sa prayer kasi ayaw natin pinapractice ang prayer. Nako. Magsulat din kayo ng comment ninyo. Obserbahan ninyo at tignan nyo yung mga comment na makikita ninyo. Pastor, pwede po mag-ask. Wala po yatang sound yung video. Di ko lang po kung sa akin lang po. Sa iyo lang yata. Sa inyo ba Akin din po meron? ba, sir? Wala po ba, sir? Lahat wala? Wala. Opo, Pastor. Sa akin meron Wala Baka- po sa amin, Pastor. Baka mahina lang sa inyo, pero tignan nyo na lang yung kanyang ginagawa. Pero di ko magagawa yung nire-request nyo kung paano gawin yan, kung paano magkaroon ng video.
Okay, dito I'm assuming na pinapasa yung plate mismo sa tao. Okay? Hindi binibigay yung tinapay sa tao. Dapat, kasi walang tao eh. Pero I'm assuming na ang ginagawa rito ay binibigay ng usher o ng deacon yung mismong plato sa tao. Tama ba, Benjo? Opo, Pastor. Dapat ganun. Opo, Pastor. Wala lang tao, kaya ganyan. So, iano ko na lang, ipapaliwanag ko na lang. Pinaliwanag niya dito yung bread. Ginamit niya yung outline na binigay ko about the declaration, yung remembering, yung binigay ko sa kanya. So pinaliwanag niya. In fact, binasa na nga lang niya, which napakaganda. Okay, so ito yung pasensya na kayo, hindi ko alam na may audio yan. Hindi ko alam kung paano gawin. Pero sa akin, naka-okay naman siya. So nagbabasa siya ng 1 Corinthians ngayon. Sayang, ano? Wala pala kayong audio. Panoorin niyo na lang sa Edmudo. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano ine-execute yung word supper. So binabasa niya lang yung aking yung explanation na binigay ko sa inyo. Yung lecture natin, yun yung binabasa niya. Which is, kaya ako binigay yun talaga. Para doon yun. Okay? Okay, nasa blood na sila. Hindi ko alam kung paano ilabas yung audio niya eh. Pero sa akin meron naman. Opo, Pastor. Panoorin na lang po sa Edmundo po mamaya. Pero iyan ko lang yung para mabigay ko yung comment ko sa inyo. Panoorin nyo. Imagine niyo na lang na merong sinasabi na naririnig niyo. Tumatango-tango na lang kayo. Ha? Kaya pala hindi kayo makapag-comment, ha? Again, I'm assuming na inaabot yung plate mismo. And then sabay-sabay na forward. Nakaka-tension, nanonood yung mga magulang. Pero nakaka-encourage kasi itong mga young people na ito, natututo sila. Nagmamadali pa po umuwi. Senyas ba na senyas? Pero kagandaan nito, nakapag-practice kayo bago nyo ni-record, di ba? Opo. Sabi niya, bigay mo kay Koy, sabi niya, bayaran niya ako na. Okay, ikakat ko na siya at kasi uulitin na lang yung ginawa para malaman nyo, ipapaliwanag ko lang mabuti. Ibigay ko sa inyo yung aking comment. Okay? So, tuloy-tuloy lang yan. Balik tayo sa ating PowerPoint. Ngayon, sige. Hanapin ko lang. Yan. May nakikita pa kayo? Yung PowerPoint na lang po, Pastor. Na nakalagay, water baptism. Opo. Okay, ito yung aking comment. I know you will agree with me. Number 1, Benjo. Opo. Nakalimutan mong tumabi nung nag-scripture reading yung kasama mo. Opo, Pastor. Dapat, kapag nag-scripture reading, ibibigay mo yung pulpito. Tama? So, yun ang unang comment ko. Pangalawa, naiintindihan ko naman dahil rush or
medyo hindi mo kabisado yung outline, medyo nahihirapan ka, sa palagay ko walang masama kung Tagalogin na lang ninyo. Total ang audience natin, Tagalog. At least binigyan ko kayo ng guide kung paano ninyo may papaliwanag. Ipaliwanag ninyo sa ating lingwahe. Pangatlo, napansin ko yung pagsiserve ng pastor. Tama yung ginawa mo, kinuha mo yung plate, dapat binaba mo, ikaw ang nagbaba sa altar, tapos sinerve mo yung mga deacon. At pagkatapos ay umakyat ka sa stage, tapos susundan ka ng isang deacon para naman iserve ka ng deacon sa taas. Hindi dapat nag-aabutan ng plate sa pulpito. Parang, tapos medyo huwag kayong nagmamadali sa kilos ninyo. Huwag kayong tumatakbo, mamaya na-disgrasya kayo, nadulas. I-try natin ang pag-execute ng Lord's Supper as solemn as we can do. As we can. Okay? Solemn as we can. Kasunod, ang comment ko sa iyo, wala kang music. Kaya nga ang sabi ko sa inyo, dapat 7 and up ang kailangan ninyong participants. Walang nag-special number, walang music. So very anong tawag doon, yung walang ibang naririnig. Para sa akin, lagyan natin ng soft music habang naglo-Lord's Supper kayo. It's either instrumental or may nag-special number. Tapos ang kulang mo pa, Benjo, is napakalimutan mo mag-pray after ng distribution of bread. Dapat, pagkatapos mong i-distribute yung bread, take it, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. Susubo. And then, aatras ka, one of the men will come to the altar or to the pulpit and pray. Same thing with the blood. So yun yung ilan sa mga comment na nakita ko. Actually, pinanood ko to hating gabi na, kagabi. Dahil nakita ko, pinanood ko siya para meron ako may discuss sa inyo. Okay, so maliwanag yung ating baptism. Ngayon, kayong mga hindi nakapagpasa, nagkaroon kayo ng idea, yan ang reason kung bakit ang grade ninyo is mababa kesa dun sa mas nakapag-submit ng on time. Dahil nagkaroon na kayo ng idea eh. Narinig nyo na yung mga comment, yun na yung i-correct nyo. Ang hinahabol nyo na lang ngayon ay hindi kayo ma-incomplete. Tama? Hindi kayo ma-incomplete. Pero tatanggapin pa rin natin yan. So ngayon, kapag nag-submit kayo, tapos hindi nyo pa rin nasunod yung pattern, nagbabagsak din ako sa performance task ninyo. Okay? So kaya ihabol ninyo yan. Every week na lumilipas, nalalate kayo, minus yung inyong isasubmit. So ngayon, ito, baptism ang ating isusunod. Hindi nyo kailangan ng maraming tao sa baptism. Ikaw at yung babautismuan mo lang. Wala nang iba. Okay? Ang na-prepare kong lesson sa inyo about baptism, meron kasing dalawang klase ng baptism tayong ginagawa. Yung tinatawag natin indoor, which ginagawa natin sa church, at yung outdoor. Okay? Bigyan ko lang kayo ng konting idea. Mas maganda kung gagawin ninyo, halimbawa, meron kayo baptism sa church. Magkaroon muna kayo ng congregational singing habang nagpe-prepare yung mga ibabaptize. Tapos, pagkatapos, hanggat hindi nakaprepare yung ibabaptize, hanggat wala yung pastor sa tubig, walang titigil sa pagkanta. Para walang dull moment na tinatawag. So, ngayon, pagdating naman sa outdoor, ganun din, dapat meron kayong, I'm running out of time, ulit tayo, balik ulit tayo sa ating lesson. Pagka nawala ako, balik ulit kayo. May 10 minutes pa ako. Sa outdoor, ganun din, magkantahan ulit kayo, prayer, and then proceed na sa tubig. Okay, so dalawang klaseng program yan. Now, let's proceed. What is water baptism? Para meron lang kayong ipaliwanag. Well, the word baptism comes from the Greek word. Alam nyo na ito, pero gusto ko lang bigyan ng konting discussion. Came from the Greek word baptizo, which means to immerse or to dip, para ilubog. To baptize something
then means to completely submerge it in a liquid, sa tubig. In a biblical sense, to baptize a person in water means to put that person completely under the water, then immediately raise him or her up again. Now, gusto kong pansinin ninyo yung nilagay ko dito, yung tinatawag nating person in water means to put that person completely under water. Okay, may nagkaroon ako ng experience one time. Meron akong binaptize, lumpo. Since birth yata siya, naka-wheelchair na siya. So ngayon, ibabaptize ko. Alam naman natin yung mga PWD, minsan may mga inferiority sila. Yung nervous nila, yung takot nila. Hindi naman siya sanay nagsuswimming, hindi naman siya sanay nabababad sa tubig. So gusto ko lang ikwento to para may idea kayo. So binaptize ko siya. Ngayon, nung nilubog ko siya sa tubig, nag-react siya, nagulat siya, na itaas niya yung paa niya. Kasi paglubog ko ng katawan niya, tinaas niya yung paa niya. So inulit ko ngayon. Sabi ko, dapat walang nililibing na nakalabas ang paa. Yan ang purpose yan eh, di ba? So inipit ko ngayon yung kanyang paa, inawakan ko ng isang kamay. So nung nilubog ko siya, yung kamay naman ang tumaas. Naku, sabi ko, hindi pwede ito. Dapat ulitin natin. Hindi pwede, hindi ka mailubog. So ginawa ko, talagang niyakap ko siya. Pati paa niya, inipit ko ng paa ko, niyakap ko siya. Dalawa kaming lumubog. Kasi ang baptism dapat ilulubog. Ito, may mga pagkakataon na magbabaptize kayo. Minsan yung buhok, hindi na ilubog. Dapat ilubog ninyo. Huwag kayong mahiya na ulit-ulitin ang baptism hanggat hindi nyo siya na ilulubog. Mamaya, bibigyan ko kayo ng technique. Nakita nyo naman ako, hindi naman masyadong kalakihan ng katawan ko. Meron akong binaptize na 6-footer. Ako, 5'2" lang. Yung binaptize ko, as in 6-footer siya, mga 6'1". Pero I managed to baptize him. Meron din akong binaptize, overweight. Paano nung ibabaptize yung overweight? But I managed to baptize her. Kasi may technique. Mamaya ipapakita ko sa inyo. So ang baptism, it should be totally or completely under the water. Nilulubog ng buo yan. So ito pa yung ating tatandaan. According to the Bible, water baptism is a symbolic act whereby a new Christian identifies with Christ's death, burial, and resurrection. Yun ang nilalarawan ng baptism. Kaya nga dapat completely underwater. Di ba? Kaya dapat nakalubog. Nagpapa-identify tayo with Christ's death, burial, and resurrection. Water baptism is a public profession of a person's repentance and faith in Jesus Christ. O, nakita nyo, public profession. Anong ibig sabihin ng public profession? Pinapahayag niya sa publiko na tumanggap siya sa Panginoon, kaya siya nagpapabaptize. So therefore, kung public profession yan, it should be done always in public. Hindi sinisikreto ang baptism. Hindi pwedeng may lalapit sa iyo, Pastor, kailangan ko pong mabaptize kasi requirement ko sa trabaho. Ngayon, required na yan. Required na yung mga baptismal certificate. Baka may lalapit sa inyo. Ngayon, anong gagawin ninyo? Pwede nyo naman siyang i-baptize right away, pero be sure na meron kayong witnesses na nagpabaptize sila. Okay? Because it is a public profession. Now, ano pa yung nakita? Ano ba yung baptism? Ano ba yung sinisignify ng baptism? Sinabi ko na sa inyo, it identifies, water baptism symbolically identifies us as new creation in Christ. Ito yung tatlong bagay na sinisignify ng water baptism, that we are new creation in Christ. Sabi niya nito, by going down in water, we illustrate that our old man is dead to sin and buried by faith in Christ. As a result, we are free from the old master, Satan. Kaya tayo nagpapabaptize, parang pinapakita mo doon na malaya na ako kay Satanas. I don't have to serve him. Christian na ako, bagong nilalang na ako. Ini-illustrate ko na yung
yung aking lumang nilalang ay wala na. Ako'y bagong nilalang. Okay, so mamaya meron akong question na ibibigay sa inyo. Okay, pag nawala, balik ulit tayo. Same ano pa rin, yung same pa rin na gagamitin nyo. Okay, since our new master is the Lord Jesus, we commit to walk in righteousness, not by your old ways and fleshly habits, but by our new life in Christ through the power of the Holy Spirit indwelling our spirit. So, ang baptism, ito yung pagpapasimula na ikaw ay lalakad na may una public profession yan. Na ikaw ay tumanggap sa Panginoon. Pangalawa, pagpapakita yan na ikaw ay lalakad sa panibagong landas. Okay? So ano pa yung mga bagay na makita natin? Itong malaking katanungan, ito yung aking gusto ibigay. 3 things that happen to believers who are baptized. 3 declared things that happen to the believers. Una, they die with Christ to their old self. Ano dinideclare ng ating baptism? Dinideclare ito that we die with Christ. Namatay tayo kasama ni Kristo. Pangalawa, dinideclare niya that we rise with Christ to become a new creature or new creature. Die and rise with Christ. Number 3, ano yung kanyang dinideclare? They are incorporated in their new life with a living community. Which look for the coming of the Lord. Itong malaking katanungan, pansinin niyo mabuti itong ating dinideclare ng water baptism. Nakita ba ninyo? Ang tanong ko ito, kapag ba ang tao ay nabaptize, siya ba ay miyembro na ng local church? Sagutin nyo. Yes po, Pastor. Bago, Sa akin lang po. ang baptism ba ay paraan para ang isang tao ay maging miyembro ng local church? Sige, Joshua, bakit mo nasabi? Ano lang, hindi naman po siguro, pero Pastor, Oh, hindi naman po pwedeng maging member ang isa. Pero para sa akin, Pastor, hindi naman po pwedeng maging member ng church ang isang taong di po ligtas. At yung baptism po yung nagsisimbolize na yung taong po talagang yun is tinanggap na po talaga si Jesus Christ as their personal Savior. So naniniwala ka na ang baptism is way to become a member of the local church? Yes or no? Siguro po yes. Ay, sorry. Ikaw, J-Boy, ang tao ba nagpapabaptize para maging miyembro ng local church? Sa amin po kasi, Pastor, kapag bago po maging member, kailangan po baptize sa church. Requirements yun na ang isang miyembro dapat baptize ng local church. Pero ang tanong ko, yung bang membership, ang baptism ba is for the membership of the local church? Opo, Pastor. Opo. Ikaw, Benjo. Sa akin po, Pastor, kasi po, meron nga po tinatawag po na 2 ordinances po, yung which is yung Lord's Supper din yung baptism po. Yung baptism po is kumbaga proclaiming po na you will follow Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Kumbaga po, yun nga po yung publicity na pinapakita mo po na you are into Christ. Ngayon po yung po ba ay way para po maging member? Miyembro. Para sa akin na yung member po ng local church. Sa akin po, Pastor, yung sabi po, di po, kung saan po kayo kumakain, po kayo Bro, opo. naguguluhan ka na eh. Alam ko, naguguluhan ka na sa sagot mo eh. Hindi po, natingin lang po. Pero yung po sa akin, Pastor, yung sa baptism po, hindi naman po siya way para po na Maging miyembro. maging member po. Si JB, baka maubos tayo. Balik uli kayo JB, sa palagay mo, ang baptism ba is way to become member of the local church?